Binabashable Ron, tama naman yung sinabi niya na panoorin natin saglit. Why you should not invest in insurance ever. Ganito kasi yan, umiikot-ikot ng pera. Ano bang ibig sabihin ng umiikot-ikot yung pera dito sa insurance? Example, magtatayo ka ng insurance ng mga iPhone na kapag nasira yung iPhone mo, papalitan natin ng bago yan. Example, 100,000 ang isang iPhone, tapos meron akong 10 taong magpapa-insure ng iPhone nila. And syempre, bayad kayo sa akin ng 10,000 per year. So syempre, di naman lahat sabay-sabay masisiraan ng iPhone, and padami ng padami din kasi yung gusto magpa-insure ng iPhone nila. So ganun, kaya siya paikot-ikot. I-invest tayo para kumuha tayo ng pera ng iba, hindi yung tayo ang magbibigay ng pera. Linawin ko lang kung investment ba talaga yung insurance. Kasi generally, minsan kinoconsider talaga ng mga tao na investment to, gaya ko. Pero technicality-wise, meron dalawang uri ng insurance. Una, traditional insurance na pure insurance lang siya, samantalang isa naman, insurance siya na may kasamang investment. It's either sa stock market or corporate or government bonds. So yan, share ko lang. Kung nagbigay tayo ng insurance, magkano makuha ng insurance agent? 10%, mga 20%, hindi ko alam pero may nakuha sila. Ibig sabihin nun, talo na agad kayo. Totoo yan, may mga cut ang mga insurance agent. Ang tawag natin dyan, premium charge. Kung VUL yung kinuha nyo, insurance na may investment, totoo naman, natalo kayo doon sa investment na component. Pero dahil may insurance siya at insured ka, na sabihin natin kinabukasan, namatay ka kaagad. Pag namatay ka, may makukuha ka kaagad na mas malaki pa doon sa binayad mo. So yan, sa investment, posible talo ka. Sa insurance, hindi. Nagpa-profit sa inyo. At kung nag-profit sila, sino yung nalugi? Hindi yung nag-invest nila. Tama naman, may mga investment kasi na kapag nanalo ka, yung counterpart mo talo. Example dyan, dun sa trading. But it's not always the case. Pagdating kasi sa insurance, win-win situation siya. Na panalo yung agent kasi may commission, panalo yung nag-insure kasi nga may insurance na siya, panalo yung kumpanya kasi di ba spread na nga yung risk. In which yung in-explain ko kanina na paikot-ikot yung pera. So bakit ka maglalagay ng pera sa isang alam mong lugi ka naman? Bakit hindi nyo na lang ilagay sa lupa o kaya sa stocks o kaya sa crypto na alam nyo pwede pa kayong kumita, diba? Tama naman, para dun sa mga tao na magaling magpalago ng pera, kumita ng pera, I recommend talaga yung mga traditional insurance. Hindi ko na siya masyadong ina-offera ng BUL. Yung namatay kayo, benta nyo asset. Tama nga naman, kung mayaman ka, syempre pag namatay ka, benta mo na lang yung asset mo. O kaya pag nagkasakit ka, dun mo kuhanin, di ba, yung pampagamot mo. Pero may mga ibang tao kasi na ayaw nila gawin yon, na ayaw nila manggaling sa ipon nila, ayaw nila manggaling sa asset nila yung pambayad ng ospital. Kaya kumuha sila ng insurance. Kahit ako siguro, ayoko rin nandun manggaling sa emergency fund ko, siguro sa mga assets. Pero ayan, kanya-kanya lang tayo ng trip. May point naman talaga si Buldron.